Siyempre, wag natin kalilimutan yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na dyan sa gitnang silangan. Napakarami natin mga kababayan dyan. Kamusta na po kayo at sana'y mag-iingat kayo anuman ang inyong ginagawa sa mga sandaling ito. Ay kahit pa paano medyo humuhupa na ang tensyon dyan sa Middle East. At minus muna nga ang ating partner, si paring Raymond at Baas. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Araw po tayo ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Mayo. Huling Sabado po sa buwan ng Mayo at papasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. Ayan, ang sabi ng Pag-asa, sa maagang pagpasok ng Hunyo ay makakaranas na tayo ng mga mas madalas na pag-ulan. Ayan. Pero nitong nakalipas na mga araw, Sus Maria Josep, napakatindi ang init. Kala mo bumalik tayo sa kasagsagan ng summer. Panay-panay ang dagdag na mga lugar na isinailalim sa tinatawag na dangerous heat index, yung mapanganib na antas ng heat index ay yung 42 above. Ayan, napakainit niyan at delikado yan, lalo na doon sa mga meron ng iniindang karamdaman, sa mga senior citizen. Ayan, kaya sa pagpasok po sa mga susunod na araw, asahan natin na maiibsan itong matinding init na ating nararanasan at hudyat na ng pagpasok ng tag-ulan. At kamusta na ba yung mga pinagpipitagan nating mambabatas, lalo na yung mga senador? Ano na ba nangyari sa inyo dyan? Nitong mga nakalipas, talaga namang kaliwat kanan ng kontrobersiya na bumabalot sa Senado, hindi ba? Mula nung mangyari yung pagtakas ba mababanggit yun? Kasi sabi ng mga kaalyado ni Senador Bato de la Rosa, hindi pa raw siya dapat na ituring na pugante sapagkat wala pang kaso na nakaharap dito sa local court, lokal na hukuman laban sa kanya. Doon sa International Criminal Court, of course. Kaya nga siya pina-aresto, hindi ba? Pero just the same, ganoon na nga ang nangyari mula nang biglang sumulpot si Senador Bato de la Rosa sa Senado hanggang siya ay biglang maglaho. Ayan, sunod-sunod na ang naging kontrobersiya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero bago yan, babalikan natin yung topic na yan. Puntahan muna natin ang Pag-asa DOST at malaman natin ang kalagayan ng panahon. Kung sa pagpasok ba ng Hunyo magiging madalas na ang mararanasang pag-ulan sa ating bansa kabilang na dito sa Metro Manila. Magandang umaga, Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, good morning. Good morning po, Sir Romel, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Mas lumakas nga itong bagyong Domeng, naging severe tropical storm kagabi, at sa nakikita nga natin ay less likely naman po yung kanyang paglandfall sa ating bansa. Ngunit yung sentro po nitong bagyo ay huli po nating namataan, 970 kilometers silangan ng northern Luzon. May taglay pa rin pong hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At ito po yung magsistay lamang dito sa may Philippine Sea. Nakikita natin na magre-recurve siya patungo sa may Okinawa, Japan. At possibly nga po, nakikita natin na maging typhoon category po ito. Ngunit hindi nga po natin inaasahan na ito po yung maglandfall. At sa ngayon nga po, ang isang indirect effect po nito sa ating bansa ay posible po nitong palakasin o i-enhance itong paunang ihip ng habagat o yung southwesterly wind flow, at ito po yung magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Sa ating nga pong forecast, nakikita natin over the next 3 to 4 days, magiging malakas po yung mga pag-ulan natin sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon nga po, nakikita nga natin yung 50 to 100 millimeters na rainfall
by tomorrow, simula na po sa may Palawan at Antique. So, yung ganitong mga pag-ulan, maaari po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit sa ngayong araw, no, yung buntot lamang po ng bagyong Domeng ang nakakaapekto sa may areas po ng Bicol region and also some parts of Samar provinces, and later din po dyan sa eastern and northern sections ng Luzon. Ngunit yung paunang ihip ng habagat naman po nakakaapekto na din sa ngayon. Meron na po tayong mga pag-ulan sa may Mimaropa and sa may western sections ng Visayas and Mindanao. At sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging mainit pa rin at malinsangan, so matataas pa rin po yung ating mga heat index. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Miss Lian, Yes po. tinitignan ko yung mapa mula sa Pag-asa. Yung bagyo, parang ang lawak nung ano niya, ang lawak ng sakop niya. Yes po, tama. Actually, nasa may 920 kilometers po yung diametro nitong ating bagyo, no? Ngunit, yun nga po, sa ngayon nga po nakikita natin yung paghila talaga nitong bagyo sa southwesterly wind, so yung magdadala ng mga pag-ulan. Anong mga lugar ang inaasahang uulanin sa loob ng may... Gaano katagal to mananatili sa loob ng PAR, Miss Lian? Sa Si nakikita Domeng? natin, by Monday po, makakalabas na po ito ng PER. Ngunit even after that, even sa nakikita natin hanggang Wednesday, meron pa rin po tayong mga malalakas na mga pag-ulan, no? Dahil nakikita natin very soon ay magsisimula na nga po or magdedeklara na tayo ng simula nitong habagat. So, malapit na po yung tag-ulan. Sana po yung makapaganda po yung ating mga kababayan. In other words, itong pagpasok ng Bagyong Domeng, ito na ba ang hudyat ng pagpasok ng tag-ulan ngayong taon, Miss Lian? Sa nakikita natin, no, ito yung nagtitrigger na magsimula na talaga yung habagat natin. Aha. So, mga anong parte ng June, idedeklara ng Pag-asa ang opisyal na pagpasok ng rainy season? Actually, sa ngayon, nakikita na natin yung sinyales. So, very soon, actually. Possible within today or within the next few days ay magdeklara na tayo ng habagat. At hinihintay na lamang po natin na masatisfy yung requirements para madeklara po yung simula ng habagat. So, by next week ba, Miss Lian, is it safe to say na makakaranas tayo ng mas madalas na pag-ulan? Yes po. At even actually, yun nga, ine-emphasize lamang po natin, no, ngayon, within the next 3 to 4 days talaga, malakas talaga yung mga pag-ulan. Even here sa Metro Manila, by Monday and Tuesday, nakikita natin yung mga malawakang pag-ulan. Pero, just the same, hindi pa rin hihinto yung pagtukoy natin ng mga lugar na makakaranas ng matinding heat index, Miss Lian? O Yes stop po, na tayo? Well, sa ngayon nga po, habang hindi pa natin dinedeklara yung simula ng tag-ulan, ay meron pa rin po tayong heat index na ipo-forecast. Kasi marami sa mga kababayan natin na Miss Lian ang nagtataka at nagtatanong, sabi ng Pag-asa, malapit na ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Bakit ganito? Habang papalapit ang pagpasok ng tag-ulan, tumitindi naman ang init na nararanasan natin, including dito sa Metro Manila. Anong paliwanag? Well, normal pa naman po ito, no, dahil hindi pa nga po simula ng habagat. So, expect pa rin po natin talaga na magiging mainit at maalinsangan pa rin until such time na lumakas na po itong ating southwest monsoon. Okay, huling tanong na lang, Miss Lian. After Domeng, meron na pa tayong nakikitang kasunod? So far po, within the forecast period, wala pa naman po. Okay. Sige, maraming salamat, Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Ayan, so yung mga naiinip na dahil sa matinding init ng panahon, ayan, by next week, ayon kay Miss Lian Loreto, makakaranas na tayo ng mas madalas na mga pag-ulan. 16 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Kinalampag ng Second Congressional Commission on Education, EDCOM-2, ang Department of Education tungkol sa tumataas na porsyento ng mga senior high school students
mahirap umintindi ng kanilang binabasa. Ayon kay Congressman Roman Romulo ng Pasig, na siya rin chairperson ng EDCOM 2, kailangan na ng agarang aksyon ng DepEd para matugunan ang hamong ito. Kaugnay nito ay minungkay ni Romulo na bawasan ang mga subject sa curriculum para mas mabigyang focus ang reading comprehension, dahil naniniwala siyang ito ang matibay na pundasyon para matuto ang mga mag-aaral. Siguro magdesisyon na ang DepEd kung kailangan nila na mag-focus muna kahit pagdating sa senior high school sa reading comprehension, kasi yan naman po yung pinaka-basic na building block. Kailangan marunong magbasa, naintindihan niyo yung binabasa niya. Pagkatapos po nun, matalino ang batang Pilipino, kaya niya mag-isa na. Ayan. Pero yun ang unang hakbang po. Dapat ang DepEd magdesisyon na paano mareresolbahan ito. At hindi ito mareresolbahan ng napakaraming subject, napakaraming competency. Nagbabala naman ang Bureau of Fire Protection laban sa pagkalat ng edited na larawan sa social media. Kaugnay nito ng kumalat na larawan ng mga rescuer na umano'y sumasayaw at nagpapakuha ng picture sa harap ng gumuhong gusali. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dapat maging mapanuri ang publiko at alamin kung ang mga larawan at impormasyon ay nagmumula sa mga lehitimong news outlets at opisyal na pahina ng mga ahensya ng gobyerno. Inimok din ng BFP ang publiko na i-report ang mga peking larawan na maaaring magdulot ng panganib o makasagabal sa operasyon ng mga emergency responder. Ang paalala ay kasunod ng patuloy na search and rescue operations sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga, kung saan umabot na sa 6 ang naitalang nasawi. Samantala, magpalawas naman ng 64 na milyong pisong na halaga ng financial assistance ang National Housing Authority para sa mga pamilya na naging biktima ng malaking sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Ayon kay NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano, mismong si General Manager Jobentay ang nauna sa pamamagi ng ayuda kasama si Manila Mayor Isko Moreno. Aabot sa 2,134 na pamilya ang tumanggap ng tig 30,000 pesos mula sa EHAP o Emergency Housing Assistance Program ng ahensya. Ang mga nasunugan na residente mula sa Barangay 275, Zone 25, Parola Compound, partikular sa Gate number 46, number 52, 54, 56 at Gate number 58. Ginawa ang pamamagi ng financial assistance sa Fugoso Sports Complex. Magpasalamat naman si Mayor Isko sa liderato ng NHA dahil sa maagap na pagtulong sa panahon ng mga kaparehong trahedya o matinding pagsubok. Standby, Jimmy Angay-Angay. Nagbabala ang Bureau of Fire Protection laban sa pagkalat ng edited na larawan sa social media. Dating Communist Terrorist Group member, sumuko naman sa PNP sa Kalubian, Leyte, baril at granada isinorender. Ibalita mo yan na Rich number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group CTG ang sumuko sa mga otoridad at voluntaryong isinuko ang kanyang baril at granada sa bayan ng Kalubian, Leyte. Kinilala ng PNP ang sumuko na si alias Eric 49 anyos at residente sa bayan ng Carigara, Leyte. Ayon sa Police Regional Office 8, dati siyang kasapi ng Buhawi Platoon Eastern Visayas Regional Party Committee na kumikilos noon sa ilang bayan sa lalawigan ng Leyte. Naging matagumpay ang kaniyang pagsuko sa pamamagitan ng pinaigting na intelligence at negotiation efforts ng mga tauhan ng Sikan Leyte Provincial Mobile Force Company kasama ang pang unit ng Police at Intelligence Agencies. Sa kaniyang pagsuko ay sinuko rin ni alias Eric ang isang kalibre 38 revolver na baril, may 3 balat, isang hand grenade. Nagpanibago rin siya ng kaniyang panunumpan ng katapatan sa pamalan at formal na bumalik sa ilalim ng batas. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, patunay ito
ang naturang pagsuko na lumalaking tiwala ng mga dating rebelde sa mga programang pangkapayapaan ng gobyerno. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Sikan Leyte Provincial Mobile Force Company ang dating rebelde at ang mga isinukong armas para sa wastong dokumentasyon at posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Strateto Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 22 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa ang Tambayan sa Radyo. Minus muna si paring Raymond at Paasa. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Bagong isolation facilities at laboratorio sa DOH JB Lingad sa Pampanga bukas na. Alamin natin ang detalye. RH number 9, Pina Nolasco. Pina. Romel, handa na nga ang DOH Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga para sa pagsusuri at paggamot ng iba't ibang nakahawa o infectious diseases kung saan mas pinaigting ang isolation containment at ang pagtugon sa espesyal na pangangalagang klinikal. Kabilang dito ang triage emergency room, pediatric intensive care unit beds, adult intensive care unit, isolation hemodialysis beds, operating room bed, delivery room, isolation ward beds. Bukas din ang infectious disease referral laboratory para sa respiratory pathogens, vaccine preventable diseases, dengue, leptospirosis, mpox, HIV, hepatitis, tuberculosis, at drug-resistant tuberculosis. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Tina Nolasco. 44 na lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng mapanganib o danger level heat index ngayong araw ng Sabado. Batay sa forecast ng Pag-asa, makakaranas ng pinakmataas na heat index na 43 degrees Celsius ang Baler, Aurora. Susundan ito ng kasiguran at ng Central Luzon State University sa Nueva Ecija na kapwa ay nasang makakapagtala ng 45 degrees Celsius na heat index. Ang init factor na nasa pagitan ng 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius ay kabilang sa kategorya ng danger o mapanganib kung saan tumataas ang posibilidad ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke sa pinakamalalang sitwasyon. Pinaalalahanan naman ng Department of Health ang publiko na uminom ng maraming tubig, pagsuot ng preskong damit at regular na gumamit ng sunblock upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Pinapayuhan din ng publiko na limitahan ang mga outdoor activities lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Lately kahit alas 5 ng hapon matindi pa rin ang alinsangan. Hanggang kahit gabi. Karamihan sa ating mga kababayan na may gamit ng ventilador talagang init na init pa rin. Lalo naman doon sa mga kababayan natin sa Visayas region na ilang araw ng sunod-sunod nakakaranas na isailalim ang kanilang power grid sa red at yellow alert. Sus Mario Josep, unawain nyo ang kanilang kalagayan. Biruin mo, napakatindi na ng init, tapos wala pa supply ng kuryente. Kawawa, di ba? Lalo na yung mga bata. Yung mga matanda, medyo makakaintindi pa yan pero yung mga bata, papaano na yan? Tapos napakataas pa ng singil sa kuryente. Ay, Mario Josep. Meron tayong 26 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. At tulad nga ng binabanggit ko kanina, bago yung panayam natin sa DOST Pag-asa, ang tanong ng mga kababayan natin, ano na ang nangyari sa Senado, Bakit kabi-kabila ang kontrobersiya na kinakaharap
ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mula nga nung biglang umeksena at biglang mag-exit si Senadora Bato de la Rosa, hindi na natapos ang kontrobersiya diyan sa Senado. Nagkaroon ng kudeta sa Senado. Napalitan na bigla si Senador Vicente Tito Soto III at nag-take over itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang akala na marami kahit pa paano maiibsan na yung ika nga hindi nila pagkakaunawaan dyan sa loob ng Senado. Kabaliktaran na nangyari, lalong tumindi, lalong lumaba ang kanilang bangayan. Hanggang sa hindi pa rin mamatay-matay yung maugong na impormasyon na nanganganib pa rin ang pwesto nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi naman katakataka sapagkat napakanipis ng margin ilan sila sa mayorya? 13. Samantalang yung nasa kabilang panig sa minorya, 11. Differences of lang, 2 miyembro lang. Si Bato, wala pa. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, nowhere to be found. Di 12 na lang sila. Ngayon, batay sa mga pahiwatig ng miyembro ng minorya, partikular si Senador Erwin Tulfo, ang binabanggit niya, 2 raw sa miyembro ng mayorya ang maaring lumipat sa kanilang hanay or mag-over the bakod sa minorya. Pagka nagkataon, di mababaliktad na naman ang sitwasyon. Teka muna. 18 anyos na nagmamaneho ng isang tricycle sugatang matapos sumalpok sa Toyota Hi-Ace van sa Limay, Bataan. At naroon natin kasamang si Danny Comilang. Danny, magandang umaga uli. Danny Comilang. Yes, magandang umaga uli, Laki Romel. Kung saan ay medyo maulap-ulap ang ating panahon ngayon. Oo nga, kamusta ang kalagayan ng panahon dyan sa Bataan? Simula kahapon na, Danny. Maulap-ulap ang kalangitan natin ngayon. Parang nagbabatsa ng pag-ulan. Nung nakarang nagdaang araw, talagang sunod-sunod ang mga naranasan natin na pag-ulan. Laki Romel. So, ang ibig sabihin, Danny Comilang, dahil papatapos na ang summer, itinago mo na yung pinagmamalaki mong two-piece. Hindi ba? Sa susunod na summer mo na naman gagamitin yung swimming trunks mo, Danny Comilang, di ba? Kasalukuyan nga rito sa Bataan dahil nga nitong nagdaan na napakainit nga ng panahon. Kasi ngayon magtatagulan na. Maraming bakasyonista dito sa lalawigan ng Bataan kung saan kumita naman ang mga resort at saka beach resort sa Bataan. Ang katuwiran mo naman, Danny, ang katuwiran mo, total, tuwing summer ko lang naman isinusuot yung swimming trunks ko, mas mainam na itago ko na lang uli at kukunin ko na lang at susuotin ko na lang sa susunod na taon na summer. Hindi ba, Danny Comilang? Tama po, tama Laki Romel. Sige, go ahead with your report, Danny. Lakay, sugatan ang isang 18 anyos na driver ng isang tricycle nang makabangga nitong isang Toyota Hi-Ace van. Nakabaan ito ng Roman Highway sa Barangay Dualilimay, Bataan, alas 9:48 ng gabi. Batay sa paunang investigasyon ng Limay Municipal Police Station at kuha ng dashcam ng isang Toyota Hi-Ace van sa lugar, dinabagtas ng van na minamaneho ng 45 anyos na driver na residente ng Barangay Kalungosan, Uripataan, ang Roman Highway, na patungo itong Maribeles. Nang bigla umanong pumasok sa linya nito ang isang Rossi 125 motorcycle na may sidecar na minamaneho ng 18 anyos na driver na residente naman ng Barangay San Francisco, Limay. Dahil dito ay nagkaroon ng bangga ng 2 sasakyan. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng pinsala, sugat sa ulo at sa katawan ang driver ng tricycle na agad na rumispond sa lugar ang mga tauhan ng Limay Rescue bago siya isinugod sa Bataan General Hospital sa Balanga City
para sa karagdagang gamutan. Napag-alaman din na na ipakitang driver license ang nasabing driver ng motorsiklo tricycle. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa naganap na insidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Magkatid sa ating oras, alas 5:32 ng umaga. Standby, Ruel Saldico. Standby, makalipas ang patalastas na ito.